Amen? Hallelujah, praise God. Tayo pong lahat ay tumayo. Let's continue to declare who we are in Christ. Sabay-sabay po nating banggitin ng may pananampalataya. In Christ, I am alive, anointed, and gifted with supernatural ability to do the will of God. In Christ, I am a recipient of God's great and faithful promises. In Christ, I am blessed to be a blessing to my church, family, workplace, and community. In Christ, I'm confident that God will finish the good things started in my life. In Christ, I'm devoted to pray, study, and meditate His Word every day to prosper and succeed in life. In Christ, I'm empowered by the Holy Spirit to fulfill my God-given dreams and reach the fullness of my destiny. In Christ, I am protected, and no lies, no plans, and no weapons of the enemy shall prosper against me, for Jesus' blood covers me. In Christ, I am forever grateful for His love, grace, mercy, forgiveness, everlasting life, wisdom, guidance, and overflowing provisions. I believe and declare this is my year of double portion, breakthrough, and promotion. For I am abundantly blessed in Christ forever, and no one can change it. Today, I'm going to receive the seed of the Word of God. My heart is prepared, my mind will be renewed, and my life will never be the same. I will get stronger, wiser, and better to live a life of victory, success, and significance, all for God's glory. Father God, once again, honor, Lord God, i-honor mo, Panginoon, ang mga declaration, pananampalataya ng iyong mga anak na naririto. And Lord, gamitin mo ko, Lord God, as your mouthpiece. Hayaan mo na malayang dumaloy ang iyong salita, Lord God, na magpapala, magpapalakas sa iyong mga anak na naririto. Father God, once again, we thank you. Allow the Holy Spirit to speak through us, Lord God, in a mighty way. And Lord, we want, Lord God, to have a fresh encounter with you. Once again, stir up, Lord God, our faith, Panginoon, upang mas lalo pa, Panginoon, manangang kami sa iyong mga pangako, sa iyong salita, at sa iyong presensya lamang. Ito ang aming samang dalangin sa ngalan ni Jesus. Ang lahat ng nagmamahal sa Diyos ay magsabi ng Amen, 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 Amen. Praise God. You can be seated in the presence of God. Hallelujah. Sino po dito yung walang cellphone? Bibigyan ko. Sino po dito yung merong cellphone? Ayan, lahat po tayo merong cellphone, tama po? At yung cellphone po natin, alam niyo po, nung bagong labas po yung Apple, ang unang binili ko po yung, hindi pa po telephone eh. Yung iPod. Ano po? iPod. Ayun. Ayun ang pronunciation, iPod. So since baguhan, hindi ko alam kung paano gamitin, ano? Since maliliit yung letra, hindi ko alam kung paano mag-adjust ng settings. Alam niyo po kung ano pong ginawa ko, pumunta po ako ng San Malo, naganap po ako ng magnifying glass. Okay? Para pagka babasahin ko at maliit, titignan ko, lalaki. At tapos pala, nung natuto na tayo, ginaganon lang pala, di ba? Binubuksan lang palang gano'n ng dalawang daliri lang pala, lalaki na po pala siya. Okay? So, ibig sabihin yung aking pong isipan ay hindi po updated. Okay? So gano'n din, nung kayo po, yung cellphone ninyo, di po ba from time to time ay ina-update po natin yan? Kasi pag hindi mo ina-update, ang mangyayari yan, babagal yan. Di po ba? And then pag tagal-tagal, pag hindi mo na talaga siya in-update, ay magiging ano na po siya, mawawalan na po siya ng silbi. Tama? Kaya napakahalaga mga kapatid na pagka tayo po ay nasa Panginoon, palagi po dapat tayo ay nag-update ng ating pong pananampalataya. Okay? Kasi po, that's why our faith should be updated. Bakit po? Kasi po yung kahapon nating pananampalataya ay hindi na po yun makaka-resolve ng ating pong yung present problem po natin. Yesterday's faith cannot solve today's problem. Okay? Kaya yung problema mo ngayon ay hindi yan mariresolbahan ng pananampalataya mo nung nakaraang taon. So kinakailangan ito ay ina-update po natin. Okay? So yung ating pong phone, dapat ina-update po natin. Ang ating pong buhay, dapat ina-update po natin. Ang ating pong knowledge, dapat ina-update po natin. So ganun din po yung ating pong pananampalataya. Okay? Kaya po napakahalaga. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kinakailangan i-update mo na yung faith mo. Okay?
Amen? Praise God. Bakit po? Kasi when our faith is updated, life is upgraded. Amen. Kaya kung gusto mo ng promotion, gusto mo talaga ng breakthrough sa iyong buhay, gusto mo gumaling sa iyong sakit at karamdaman, gusto mo ng malaking sweldo, gusto mo makarating pa na ibang lugar, gusto mo ma-promote sa trabaho, kinakailangan i-update mo yung faith mo. Amen? Hallelujah. Kaya it's very, very important, mga kapatid, that our faith will be updated so that our life will be upgraded. Okay? So alam niyo po sa ating pong devotion sa 2 Chronicles 20:20b, sabi po dito, on the way, Jehoshaphat stopped and said, "Listen to me, all you people." Ibig po sabihin, alam niyo po marami po mga tao, ano po magsalita. Okay? Mahilig magsalita pero napakahinang makinig. Okay? Tama po? Pero kung titingnan po natin, pagka kayo nagsasalamin, ang nakikita niyo po, dalawa po yung tenga ninyo. Sino po dito? Isa lang ang tenga. Okay? At isa ang bibig. So ibig po sabihin, dapat yung ating pong pandinig ay mas malaki, mas marami kaysa sa ating pong pakikipagsasalita. Amen? Kaya sabihin mo rin sa katabi mo, kaya ka, buwas-buwasan mo na yung pagsasalita mo. Okay. Tama po? Okay. Okay. Kaya po napakahalaga mga kasada, listen to me. Alam ni Jehoshaphat na yung kanya pong mga tao during that time ay hindi rin po masyado nakikinig. Sabi ito, all you people of Judah and Jerusalem. Ngayon sinasabi ko sa inyo ito, listen to me, all you ABCF Church. Okay? Believe in the Lord your God and you will be able to stand firm. Maniwala ka sa Diyos at siguradong ikaw ay nakakatayo ng may matatag. Okay? Magiging matatag ka sa bagyo ng iyong buhay. Magiging matatag ka pagka ikaw ay may sakit. Magiging matatag ka pagka ikaw ay walang pera. Magiging matatag ka pagka mayroong mga magkakapatid na problema dumarating sa iyo. Amen? Hallelujah. Kaya listen to people whom God have brought in your life. Makinig kayo doon sa mga tao na kung saan inaon sa pananampalataya sa inyo, na kung saan ay dinala ng Panginoon sa inyo pong buhay, na kung saan ang mga taong ito na meron pong sumusunod sa Diyos, sila ay inyo pong pakinggan. Okay? Why? Because God have brought you these people to encourage your faith for you to succeed in life. Okay? Amen? Kaya wag nyo silang sabi nga, do not touch the anointed one. Wag po nating siraan yung po mga tao Lord, na kung saan ay nagpalakas ng ating pong pananampalataya. Amen? Kaya po napakahalaga mga kapatid that we should know kung sino po yung ating pong pakikinggan. Okay? Na kung saan mas marami po yung kanila pong napagtagumpayan kaysa sa kanila pong pagiging talo. Because there are some success and failures in life. Amen? Makikita naman po natin sa ating pong mga buhay. Okay? So believe and you can stand firm in the midst of storm in life. Kaya kung ano man po yung mga pinagdaraanan nyo sa mga sandaling ito, ang sinasabi lamang po ng Panginoon, makinig kayo. Okay? At manampalataya sa Kanya lamang. Okay? So ano po ba nagagawa po ng pananampalataya? Kung atin pong alamin ang ibig sabihin ng pananampalataya, ano po sabi po ng pananampalataya po, faith is the substance of things we hope for. Ang pananampalataya ay mga bagay na atin pong inaasahan. Kaya pagka nakikita po natin, hindi na po natin kinakailangan ng pananampalataya. Kaya kung yung mga hindi mo pa nakikita, kinakailangan mo ng pananampalatayanan yan. Amen? Sino na nanampalataya ng malalalaki ang sweldo mo? Amen. Panampalatayanan mo yan. Amen. Sino na nanampalataya na mababayaran mo lahat ng mga utang mo? Ay, konti na lang ng utang ngayon. Amen. Praise the Lord. Hindi po ba? Sino na nanampalataya that one day you can find your Prince Charming? Wow, man. Amen. Hallelujah. Of course, we can, by faith, maano po natin, matatanggap po natin lahat ng ating pong pinanampalatayanan. Okay? Because you believe in God, God will able to strengthen you. Bibigyan kanya ng tibay, bibigyan kanya ng lakas ng loob para yung mapagtagumpayan ang lahat ng yung mga pinagdaraanan. And then faith does the impossible. Okay, yung mga bagay na sa tingin mo imposible sa iyo ay posible sa Diyos. Amen? Noon po, just like you, ako po yung nagtrabaho lang din po dito. Naikwento ko nga kay Karen, yung unang in-applyan kong trabaho, alam niyo po kung ano?
dinala ako doon sa may palengke na kung saan ako ay isinakay doon sa bisikleta. Okay? At kami maghahatid ng mga karne. Okay? Nandoon ako sa likuran at nakaangkas doon sa... Okay? Yun po yung unang trabaho na inalok po sa akin. Okay? Pero purihin ng Diyos at hindi po ako nagtagal doon. Okay? Okay, praise God. So, ibig ko sabihin mga kapatid, kung ikaw ay may pananampalataya, ikaw ay sumusunod sa Diyos, sigurado, ipopromote ka niya. Amen? Hindi ko po, wala po sa isip ko noon that one day ako po yung magpipreach dito, magpapastor. Hindi ko po naisip that one day that I can become an owner of a school or an investor, a real estate investor. Wala po lahat sa isip ko po yun. Pero dahil po sa kabutihan ng Panginoon, sa Kanya pong biyaya, dahil sa pananampalataya ako sa Kanya po mga salita, ako ay ipinromote niya. Amen. Kung ako'y pinromote niya, ipopromote din kayo ng ating po Panginoon. Amen. Kung nangyari sa akin, mangyayari din po sa inyo. Amen. Because the God that we serve is only one God. Isa lamang po yung Diyos na ating po pinanampalatayanan. Isa lamang po yung libro na ating po binabasa. At isa lamang po yung ating pong pinanampalatayanan na gagawin niya po sa atin ang lahat ng mga bagay na pinangako niya sa kanyang salita. Amen. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, kasunod ka nang ipopromote ni Lord. Okay, praise God. It does the impossible. Alam niyo po, during the time na si Moses po ay naroroon sa ilang at wala po silang mainom. Meron po silang nakitang lugar na kung saan ay po pwede nilang inumin pero napakapait ng tubig. Pero may pinakita ang Diyos sa kanya na isang kahoy at pagka inilagay niya yung kahoy doon, yun ay tatamis. Okay? Kaya just imagine, kaya kung ano man sitwasyon, mapait na sitwasyon meron ka, kayang patamisin ni Lord yan. Kung ikaw ay nalulungkot, kaya kanyang pagbigyan ng kagalakan. Amen? Okay, praise God. Kung ikaw ay nalulumbay, ay siguradong kayang-kaya kanyang alawin because the Holy Spirit is our comforter. Sabi dito that you don't have enough faith, sabi ni Jesus. Alam niyo po, ang mga disipulo during that time, mga disipulo na po sila, ano po? Pero minsan nagkukulang pa rin po sila ng pananampalataya. Ang pananampalataya po natin ay kinakailangan ay ina-upgrade po natin. Okay? Kaya napakahalaga mga kapatid that we should always come to Jesus upang mas lalo pang mapuno yung ating pong pananampalataya. You don't have enough faith, sabi dito, kasi hindi po nila mapalayas yung demonyo, ano po? Okay? Pero kaya sabi ng Panginoon, you don't have enough faith. I tell you the truth, if you had faith even as small as a mustard seed, you could say to this mountain, move from here to there, and it would move. Nothing would be impossible. Bakit po kaya seed ang kanya pong inahilin tulad sa pananampalataya? Kasi po ang seed, pagka ito ay yung tinanim, ay siguradong lalaki. Okay? So saan po natin itatanim ang ating pong butil ng pananampalataya? Siyempre po sa salita po ng Diyos, sa kanya pong presensya. Diligan po natin ng panalangin araw-araw para ito ay lumago at ito po ay magamit po natin sa ano po bang mga kaparaanan na nais ng Diyos na pinagagawa niya po sa atin. Amen? Kaya nothing would be impossible unto you pagka ikaw ay nagkaroon ng pananampalataya. And then faith releases God's healing. Sino po dito may mga sakit? Okay, praise God. Tayo lamang po ay patuloy naman ng palataya po sa Kanya. Amen? Sabi dito, sabi po sa Exodus, ano po? He said, if you will listen carefully to the voice of the Lord your God and do what is right in His sight, kung gagawin po natin ang lahat ng mga tama sa paningin po ng Panginoon, obeying His commands and keeping all His decrees, then I will not make you suffer of any diseases. Okay? Hindi kanya hayaan na magkaroon ng sakit. Okay? Sa ating po devotion, di po ba nakakalungkot yung isa pong hari na kung saan ay sobrang tigas ng kanyang ulo? Hindi pa rin po siya nagbago. Nagkaroon siya ng sakit sa tiyan hanggang sa lumabas na yung kanyang bituka. Dahil sa sobrang katigasan ng ulo niya. Amen? Kaya sabihin sa kanila mo, kaya ikaw, huwag kang matigas ang ulo. Okay? Amen? So, sabi dito, I will not make you suffer of any of the diseases I sent to the Egyptians. Sino po ba yung mga Egyptian? Egyptians po ay hindi po yan mga nananampalataya sa Diyos. Sila po ay mga unbeliever. Kaya po tayo bilang mananampalataya sa Panginoon ay siguradong hindi ka magkakaroon ng mga sakit na kung saan ay nagkaroon yung mga Ehipto at hindi mananampalataya. Sabi dito, for I am the Lord who
heals you. Ang ating pong Diyos, ang siya pong nagpapagaling. Amen? Yung mga doktor, ginagamit lamang po sila, pero usually po, ang Panginoon po talaga ay ang ating pong dakilang manggagamot. Alam niyo po, there's a story, I know, familiar na kayo sa story nito na kung saan ay meron pong babae na kung saan siya po ay dinudugo for 12 years. So just imagine, 12 years po siyang dinudugo, hindi po ba? Kaya naubos po yung kanya pong pera sa pagbili ng napkin. Hindi, di po. I don't know, pasador pa po during that time, hindi po ba? Ng mga panahon, wala pa pong napkin. Okay, wag na kayo magtaas ng kamay, yung mga hindi na nyo na po inaabot yung napkin. Okay? So ilang milyon na po yung kanya pong pasador. Ganun po katindi yung kanya pong pagdudugo. And ano po nangyari? Yung kanya pong pananampalataya, iniligay niya po sa pera. Dahil sa po may pera eh. Kanya pong pananampalataya, iniligay niya po sa mga doktor. Okay? Ang kanya pong pananampalataya, iniligay niya lamang po sa kanya pong kaalaman. Pero nung lahat po ng mga bagay na ito ay hindi po nagtagumpay. Yung pera niya, hindi po siya nailigtas, hindi po siya napagaling. Yung mga doktor, hindi rin po siya napagaling. Yung kanyang sariling kaalaman, hindi po siya napagaling. Hanggang sa maubusan na po siya ng lakas. Kaya po ang nangyari ay pinuntahan niya po, lumapit na po siya sa ating pong Panginoon. Ilan po sa atin dito kaya na kung saan pagka wala na talagang matakbuhan, doon pa lamang tatakbo sa Panginoon. Okay? So napakahalaga mga kapatid, the Lord should be our priority. Hindi dapat siya yung kahuli-hulihan na ating pong tatakbuhan. Pagka wala ka ng pera, wala ka ng trabaho, tsaka ka palang lalapit sa Kanya. Dapat habang malakas ka pa, habang meron ka pang resources, meron ka pang mga talento na iaalay sa Kanya, dapat doon tayo lumalapit sa Panginoon. Hindi yung pagka wala ka ng pakinabang. Hey, magsiserve ako pagka ako'y 70 years old na. Okay, amen, hallelujah. Gamitin po natin ang ating pong kalakasan sa ating pong Panginoon at siguradong hindi ka maaagrabyado. Amen? Kaya po napakahalaga na po. Kaya at anong pong ginawa po niya? She upgraded her faith. Itinaas po niya yung kanya pong pananampalataya. And he said to her, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace. Your suffering is over." So ano po mga bagay na nangyayari pagka tayo po lumalapit sa Panginoon? Unang-una sa lahat, ang nangyayari, nagkakaroon ka ng kapayapaan. Amen? Kaya kung ano mang kaguluhan, meron tayo kinakarap, may problema po tayo sa Pilipinas, may problema po tayo sa trabaho, may problema po tayo sa finances, may problema po tayo sa ating pong kalusugan, lapit po tayo sa Panginoon, sigurado bibigyan ka ng kanyang kapayapaan. Amen? And then ano pa po, ang naibibigay po ng Panginoon pagka tayo lumapit, yung ating po paghihirap. Sabi niyo, your suffering is over. Okay? Sabi mo nga sa katabi mo, your suffering is over. Amen? Ano mang paghihirap mo ay siguradong tapos na yan. Amen? Tinatapos na ng Panginoon ang iyong mga paghihirap. Okay? And then ano pa po ang nangyari? Sabi dito, your faith has made you well. Ang pananampalataya mo, hindi ang pananampalataya ni pastor na makapagpapabuti sa iyo. Hindi ang pananampalataya ng katabi mo, hindi ang pananampalataya ni T.D. Jakes, ni Joel Osteen, ni Bong Saking, o kahit na sino mang pananampalataya, ang pananampalataya mo, kapatid, ang siya magpapagaling sa iyo. Amen? Kaya wag po nating hanapin sa kung saan saang mga pastor, mga mensahero ng Diyos, ang ating pong kagalingan, ang ating pong kailangan dahil ang pananampalataya mo ang siyang magbibigay ng mga bagay na ninanais mo. Amen? Then faith empowers life change. Sino po dito yung gusto niyo magkaroon ng pagbabagong buhay ninyo? Alam niyo po, the ministry of the gospel is life change. Okay? Nakakalungkot kung halimbawa 5 taon, 10 taon, 5 taon ka na nag-church at wala pa rin pagbabago. Di ba? Kaya po napakahalaga mga kapatid that when we go to church, ang goal po natin ay magkaroon ng pagbabago. Amen. Hindi lang kilay mo yung nabago. Cutics mo na bago, sapatos mo na bago, buhok mo na bago. Ba't nakatingin kayo sa ulo ko? Okay? Kailangan life change, pagbabago ng ating pong attitude, pagbabago ng ating pong mga sinasabi, pagbabago ng ating pong morning routine, pagbabago ng ating pong oras ng pagtulog, pagbabago ng ating pong mga binabasa, pagbabago ng ating pong pagpo-post, pagbabago ng ating pong mga messages.
Nais ng Diyos na tayong lahat ay magbago. Amen? Kaya po napakahalaga mga kapatid that we should always pray for life change. Okay? Wag po nating asahan na yung ating pong katabi ay magbabago. Bago ka magbago. No. Kinakailangan ikaw na muna ang magbago. Amen? It's the same thing with me. Hindi ko aasahan na kayo magbago para sa akin. Ang unang kong trabaho ay magbago. Mag-improve pa ako. Amen? Kaya wag ninyong asahan na yung employer niyo magbabago. Kasama niyo yung landlady ninyo na masungit, magbabago. Yung asawa niyo na mahilig magtampo, magbabago. Okay? Ang pagbabago, mga kapatid, ay magsisimula sa atin. Okay? Amen? Praise God. Kaya po napakahalaga mga kapatid, ang tipong prayer ay tayo po yung magbago. And then the greatest joy of our pastor, alam niyo po kung ano? Hindi po isa namin ang offering. The greatest joy that I will experience, mga kapatid, ay ang makita ko ng bawat sa inyo ay nagbabago. Amen? Kaya ligligin mo nga yung katabi, sabi mo, magbago ka na. Okay? Amen? Okay, alam niyo po, napakarami po mga tao sa Bible na nagkaroon po ng pagbabago. Si Jacob, he was a cheater. Mandaraya si Jacob, pero siya po ay nagbago. Di po ba? Hanggang sa pinangalanan po siya ng Israel. So just imagine, si Jacob na dating mandaraya, ngayon ay naging Israel. Okay? Si Peter, napaka-impulsive. Hindi po ba? Pagka sinabi, Panginoon, hindi ka mamamatay. Walang po pwedeng sumaling sa'yo. Ako akong kinakailangan nilang masaling muna bago ikaw. Pero nung tinatanong siya, kasama ka ni Jesus, ano? Hindi Nakakatabi ko lang yun eh. Hindi ko kasama yun 3 beses, di po ba? And then ano pa po? And then si Noah, di po ba? Pagkatapos niyang siya'y maligtas, naglasing. Di po ba? Kaya nung siya'y maglasing, nakita naman yung kanyang kahubaran na kung saan naging dahilan ng pagiging nasumpa yung kanya pong anak. And then si Jonah naman. Si Jonah, di po ba? Propeta. Tama? Tumakbo. Kung sabi ni Lord, punta ka doon, tumakbo sa pinag-utos ng Panginoon. Iba yung kanyang pinuntahan. Tama? So ikaw ganyan ka rin ba? Sinasabi na mag-church ka pero nag-part-time ka? Okay? Amen? Pinag-utos natin si Lord. Okay? Mag-devotion ka na, natulog ka pa? Tama po. And then, and Paul was a murderer. Si Paul, siya po ay mamamatay tao. Hindi po ba? He's a persecutor of the church. Pero nagkaroon po siya ng pagbabago. So, ang nais po ng Panginoon sa bawat sa po sa atin ay pagbabago. Si Miriam, yung kapatid ni Aaron, hindi po ba, ni Moses, chismosa. Chismosa, oo. Tama, kung ano-ano, yung tenga niya, iniiwan niya sa pader para marinig niya yung pinag-uusa. Okay, ganun ka rin ba? Hindi po ba? And then si Thomas was a doubter. Si Thomas naman, siya po ay dudero. Hindi po ba? Talagang sinabi niya, hindi ko nakikita ang nailulusot ang aking daliri sa butas ng Panginoon, sa sibat, at ang kanyang kamay, hindi ko nahawakan ang butas, ay hindi ako maniniwala na siya ay nabuhay namang muli. Amen? Kami, di po ba, noon po tayo, tama po? To see is to believe. Tama? Pagka hindi ko nakita, hindi ako maniniwala. Pero alam niyo po kung ano po mga sinasagot ng Panginoon, yung pong naniniwala muna, tsaka lang nila makikita. Amen? Kaya panawala mo mga kapatid, ang pangako ng Panginoon. Amen? And then, sino pa? Ano pa pong pinangko? Si Sarah. Si Sarah, asawa ni Abraham, was very impatient. So just imagine, 90 years pa lang naman sila naghihintay, naubos na yung kanyang pasensya. Di mo ba? Ang tagal kasi, di mo ba, naging nainip na siya. Okay, kaya sige na nga, sipingin mo na nga itong alalay ko. And then pagkatapos naman, nung selos naman siya ng todo-todo. Selos to the max siya, di po ba? Okay, and then Abraham was old, di po ba? Pero ginamit pa rin po siya ng Panginoon. Pero ano po yung pagkakapareho po nila?
what do they have in common? They have life change. Hindi po ba? Nagkaroon po ng pagbabago ang buhay po nila. Amen? So, ganun din po ang inaasahan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa atin. Okay? Maaring isa ka doon. Diba? Maaring chismosa ka. Maaring tudera ka. Maaring mandaraya ka. Hindi po ba? Praise the Lord. Pero ang Panginoon ay palaging mahaba ang biyaya sa bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah. Sabihin mo nga sa mo, dati ganun ako pero ngayon hindi na. Okay? Amen? Ano pong in-update nila? They're updated their faith and their relationship with God. In-update po nila yung relationship sa ating po, Panginoon. Alam niyo, one of the most important, pinakamahalagang bagay sa ating pong buhay, ang ating pong relationship sa Diyos. Yan po yung number one, ha? Tandaan po natin relationship natin sa Diyos at relationship natin sa bawat isa. Okay? Kaya kahit nakakainis yung katabi mo, pagpasensyahan mo yan. Magbabago rin yan. Amen? Yung iba, ba't ayaw nyo maglingunan? Mukha talagang nainis ka kanina. Amen? Okay? They updated their faith and their relationship with the Lord. Okay? And then, in-upgrade din nila. And then, in-upgrade din nila yung kanila pong ministry, ang kanila pong pagsiserve kay Lord. If you want to be updated sa inyong finances, even sa inyong finances, if you want to be updated, you have to keep on keeping your giving up. Kahit na piso, dagdag. Okay? Ganun din po sa ating pong oras kay Lord. Huwag naman palaging 15 minutes lang. Inurasa mo siya, Lord, 15 minutes lang. Kaya ko ibigay sa iyo. My God. Gusto mo ng eternity? 15 minutes nang ibibigay mo kay Lord. Tama po? And then they got breakthrough and promotion. And their life was upgraded. Amen? Kaya if you want your life to be promoted, gusto niyo ng promotion sa inyo pong buhay, always pray for life change. Palagi po nating i-focus. Paano magbabago? Paano po kaya may improve ang aking service kay Lord? So sabi dito, I have done this. Alam niyo po si Haring David, ganun din po siya, nag-upgrade din po siya ng kanyang pupadaan. Sabi niya, I have done this to both lions. Nung siya po yung in-interview ni King Saul, okay? Dahil parang wala na pong lumalaban kay Goliath. Alam naman po natin yung istorya kay Goliath, di ba? Palagi po niya tinatakot yung mga taga-Israelita, di ba? Sino-sino yung mga matatapang dito? Ang liliit ng mga hinahamon niya. Tama? Siya talagang higante, 9-footer. Okay? Kaya in-interview ni Haring David, ni Saul, King Saul, si David. Sabi niya, I have done this to both lions and bears, and I'll do it to this pagan Philistines too, for he has defied the armies of the living God. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, kung ano may mga pinagdadaanan nyo, kaya nyo pagdaanan yan. Okay? Minsan, meron ka pang Goliath na haharapin. And whatever you are going through, kaya niyan. Kasi hindi naman kayo padadaanin ng Panginoon sa mga ganyang pagsubok na hindi ninyo makakayanan. Okay? Si Haring David, it takes faith and courage to kill the lions and bears. Okay? Yung oso, kaya napatay po niya. Ngayon, ganoon din kayo, it will take faith and courage. It takes faith and courage for you to come here in Macau. Tama po? Ba, hindi po madali. Maharap ka sa mga immigration officer na kung saan hinahantin kung sino yung kanilang ano din? Upload. Offload. Opo, hindi po ba? Ang nakatatapang na mukha. So ngayon, ikaw naman naririto. Uy, medyo makumabait yun. Dito ka na lang. Nagpalit ng shift. Di po ba? Okay? So, no-upload ka rin. Tama po? So, it takes faith. Di po ba? To apply for a job. Pero nagawa ninyo. Nagkaroon kayo ng trabaho. Yung iba sa inyo, it takes faith to change job. Tama? It takes faith to come to work every day. Kung saan ay parang pagod na ako. Diba? Tapos 8 degrees. Umuulan pa. Tama po? Hindi ka na nga naligo dahil 8 degrees.
Okay? Tama po. And then it takes faith to work under an unreasonable employer. Ba? May employer ka na unreasonable. Si, si Edith, mamamalansya ng umaga, hindi maglalaba pagkatapos mamalansya. Unreasonable. Tama po? And then it takes faith to have vaccine. Sino po dito yung naka-vaccine na? Tama po? Kahit na ayaw mo, di ba? Kahit nanginginig ka, sige na nga, turok mo na yan. Diba? Para hindi ako maalis sa trabaho. It takes faith to fight giants. Okay? Buhay po natin, marami pa pong mga darating, pero pinapractice ka pa lang ng Panginoon. And the best place to practice our faith is in the church. Sa araw-araw na nangyayari sa buhay mo. And then I'm telling you today, you can overcome all these challenges. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Kayang pagtagumpayan ang lahat ng mga challenges mo sa buhay. Sabi ito, the Lord who rescued me from the claws of the lion and the bear will rescue me from this Philistine. Okay? Niligtas kayo ng Panginoon. Sa sakit, sa kapahamakan. Niligtas kayo ng Panginoon sa napakarami pa mga bagay at gagawin niyang muli yan. He will rescue you again. The Lord will rescue you from losing your job. Huwag kayo matakot. Wala kayo ng trabaho. He will rescue you. Pag kami nagsara, siguradong may mas malaking pintuan na bubuksan ng Panginoon sa bawat sa inyo. Amen? Amen? Hallelujah. Sige, palakpakan na si Lord. And then even our sickness, minsan po nagkakasakit tayo, minsan pinagpapahinga ka eh. Sumobra ka na eh. Sumobra ka sa pasok. Tama? Kaya minsan pinagpapahinga ka, magpahinga ka naman. Si Lord nga nagpapahinga. Diba? Kaya napakahalaga mga kapatid that we should be thankful in everything that God is doing. Kahit na po sa tingin natin na parang hindi maganda, pero pasalamat pa rin tayo. Then He will rescue you from lack and poverty. Ligtas sa karang Panginoon sa kahirapan. Jesus came that you may have what? Life and have it more abundantly. If you will only hold to that promise, pagka wala kang pera, banggitin mo yan ng 10 beses, mga kapatid, papalitan ng Panginoon ang lahat ng klase ng paghihirap na nararanasan mo. And then He will rescue you from the works of the enemy. Okay? So, mga kapatid, ang ating pong buhay, just continue to keep on growing your faith. Patuloy lamang po tayong palaguin ang ating pong pananampalataya. Faith cometh how? By hearing, and hearing, and hearing, and hearing the Word of God. Pero in our generation, hindi lamang po sapat yung hearing. In our generation, kasi during that time, ilan lamang po yung meron pong books at ilan lamang po yung nakapagbabasa. But in our generation, lahat po tayo nakapagbabasa. Faith cometh by reading, studying, meditating, hearing, repeat again, day and night. Amen? Amen? Amen. How many of you ang gusto niyo ma-upgrade ang inyo pong buhay? Sige po, let's all stand up. Tayo pong lahat ay tumayo. Okay. Some of you tonight may be feeling hopeless. Minsan nawawalan po tayo ng pag-asa because of your situation and problems in life. But I'm telling you that nothing is permanent in this world except for the word change. Wala pong permanente sa mundong ito kundi ang salitang pagbabago. Kayang baguhin ang sitwasyon mo. Yung mga madilim mong kahapon ay kayang bigyan ng Panginoon ng kaliwanagan. Yung kahirapan, kaya niyang palitan ng kasaganaan. Ang iyong kalungkutan, kanyang bigyan ng kagalakan. If God have changed Peter, kung nabago niya si Peter, si Noah, si Jonah, si Thomas, si Sarah, si Abraham, si Paul, at nabago niya rin ako, kaya niyang baguhin ang bawat isa sa inyo. Hallelujah. 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 Panginoon, once again, Lord God, we just want to thank you, Lord God, for the message of faith. Stir up, Lord God, our faith that you have planted into our heart. Hayaan mo, Panginoon, na maging focus po namin ang pagbabago ng aming pong buhay at mag-focus kami, Panginoon, sa kapangyarihan mo na mabago ang buhay
ng mga anak mo, Panginoon. Father God, I pray, Lord God, sino mo po yung meron pong sakit, O Lord, give them, Lord God, the kind of faith na kung saan sila ay gagaling sa anumang sakit at karamdaman na meron sila. Hallelujah. And I agree, Lord God, sa kanil pong mga panalangin na sila ay magaling na. In Jesus' name. Hallelujah. I even pray, Lord God, hallelujah, sa pananampalataya, Panginoon, nananampalataya ng promotion, nananampalataya ng breakthrough, nananampalataya, Panginoon, na makarating pa ng ibang lugar, Lord God, sa Canada, sa US, or wherever they are planning to go, Lord God. I just pray, Lord, hallelujah, that by faith, Panginoon, ay mararating nila ang mga lugar na gusto nilang marating. Panginoon, I even pray, Lord God, sa aking po mga kapatiran, O Lord, na nais na umangat sa buhay. Ayaw na po nila, Panginoon, na maghirap, Lord God. Ayaw na po nila, Panginoon, na balikan, Panginoon, ang sumpa, Lord God, ng kahirapan. Lord, we break, Lord God, every curse of poverty, every curse of sickness, every curse and works of the enemy upon their lives, oh God. Hallelujah. And I believe, Lord God, that life change is coming, Lord. Ang buhay na nais mo sa bawat isa na narito. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Dahil sa iyong kabutihan. Dahil sa iyong kabutihan, Panginoon, kami patuloy, Lord. Hallelujah. Nalalakad ng may pananampalataya. At alam namin, Panginoon, na mararating namin ang lugar na nais mo na marating ng bawat sa amin.